Hey guys, welcome to my channel. So, Saturday ng gabi, December 9, 2023. Gagawa ko ng reaction video regarding sa balita na naman ng GMA7 na right after ko mapanood, pinorward ko kila Charles saka kila Doc Lawrence. And busy sila ngayon, no? Kaya gagawa na tayo ng separate reaction video together with them. Dahil si Doc Lawrence busy sa gun show. Si Charles naman nag-ultra marathon. Okay? So, ito yung aso ko, si Gray. Yan, screensaver ko. Pagka nakikita ko yan, nawawala ang pagod ko. Tsaka nawawala galit ko. Si Gray, oh. Yan. O, ito ha, pakinggan natin. Na ng tensyon sa West Philippine Sea. Inirekomenda ng ilang senador na gawing military reservists ang mga sibilyang may baril. Okay, so, ay, narinig nyo? So, pag ikaw, yan nire-recommenda ng mga politiko natin na, oy, porkit may baril, gawing reservist. Narito ang report. Sanay humawak ng baril si Robert. Mula 2008 kasi. Pero I'm sorry, ha? Sanay daw siya humawak ng baril. Pero mukhang hindi kasama sa activities niya yung exercise. I'm sorry. Naging libangan na niya ang practical shooting. Sakaling kailanganin, ayos lang daw sa kanya na magsilbi sa bansa bilang reservist. Magiging malaking tulong sa army yun kasi Para mas lumaki pa siya ngayon, no? Compared do sa mga previous pictures niya. No? magagamit nila yung skills namin. Hindi na po kami kailangan ito. Marunong na po kami humawak ng baril. Nope. Yan ang big no. No, guys. Wag mo sabihin hindi ka na kailangang i-train dahil marunong ka na hindi. Kasi una-una, yung hawak mong baril ay pistol, no? 1911 pa. No? 1911. So, sinabing 1911, more than 100 years na yung design na yan. Okay, so are you familiar with modern pistols? 'Di ba? So pistol pa lang 'yan, ha. And syempre, kung ang usapin ay gera, i-check nyo na lang yung previous video ko anong dadalhin ko pa nagkagera. Hindi ka pwedeng pumunta sa gera na may dala kang pistol lang. Ha? L-A-N-G. Hindi pwedeng pistol lang ang dala mo. So, huwag mo sabihin, enough na yung knowledge mo sa paghawak ng baril dahil pumuputo ka ng pistol since kopong-kopong. Hindi pwede. Iba yun eh. They are different breed of animals. Pistols, rifles, shotguns nga, iba pa rin eh. Ibang-iba talaga. Ito, marunong na po kami humawak ng baril. Iminumungkahi ng ilang senador na gawing military reservist ang mga Sino kaya mga senador to? No? Sana, etong mga senador na to, sana, ang gawin nila is paluwagin yung gun ownership sa Pilipinas. Yan ang unang step. Hindi dahil because may threat tayo. Ayan, sasabihin naman ng mga ibang Pinoy na preppers, no? Gusto maging prepper. Ay, wala, hindi tayo susugurin ng China. Kaya ka nga naging prepper eh, for you to prepare. Diba? Yung mga, mga possibilities. Yan, kasama na dyan yung invasion. So, ba't sinasabi mong wala? Palagi kong nainis ako pag nakakita ko ng mga ganyang post. Or mga sagot na ganyan, hindi daw tayo gigirahin. Sa tingin nyo, yung mga unang panahon, alam ba nila nagigirahin tayo ng Japan? Alam ba nila nasasakupin tayo ng Amerikano? Alam ba nila nasasakupin nila tayo ng ng mga Kastila? Hindi, di ba? Sabi rin nila, ay, hindi tayo sasakupin ng mga Hapon. Di ba? Maliit na bansa lang yan. Tapos, Japan, sinakop tayo. Di ba? So, it's a two-way street, no? Kung sa tingin nyo, oy, nananakot lang yan. Palagi yung sinasabi na sasakupin. Patunayan mo rin na hindi tayo sasakupin. Di ba? Kung meron ka ring basihan. Okay? So, being a prepper, walang masama mag-prepare. Pero eto ang proposal ng mga senador natin. may baril sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Okay, ito tanong ko sa inyo. Do they know something we don't know? May alam ba yung mga senador natin na hindi natin alam? Na hindi nila pinapabalita? At naisipan nila to? Mag-isip-isip kayo, di ba? Parang clue din yan. Kung may mga armas kayo, dapat hindi lang yan panglaruan, hindi lang yan pang purma-purma. Isipin ninyo, pag dumating yung araw na kailangan gamitin natin ito para dipinsahan ang ating bansa, dapat magamit niyo yung mga armas ninyo na yan. Diba, paano mo naman, sir, gagamitin ng 9mm versus 5.56?
Or 9mm versus 7.62 by 51. Or 45 cal na 1911 versus 7.62 by 39, 7.62 by 54. It's not gonna work kahit gaano kakatapang. It's not gonna work. Tactically, ano yun, suicide. Pag ginamit mo, ilaban mo yung yung pistol against rifles. Yung mga kalaban mo, may rifles na, may pistols pa. Tapos ikaw, pistol ka lang. Oh? And ayun nga, yung sinabi ng isang civilian na gun owner sa Pilipinas na dahil well-trained na siya sa pistol niya. Alam niyo, naalala ko yung sabi ng nanay ko dati na little knowledge is dangerous. Yung akala mo, well-equipped ka na, tawag dito, you will in for a shock of your life pag pumunta ka ng gera na yun lang ang alam mo. Kasi, ito, mamaya. Wala pang reaksyon kaugnay rito ang Armed Forces of the Philippines. Hindi pa malinaw kung isasalang muna ang gun owners sa Reserve Officers Training o otomatiko ng gagawing Reserve Force. Bakit? Yun nga, nakakatakot, di ba? Sabi ko sa inyo, nakakatakot kasi akala nyo, being a gun owner, kahit panahong kopong-kopong ka gun owner, pero kung ang baril mo naman ever since is pistol lang, tapos 1911 lang, tapos automatic reservist ka na, hindi lang naman pagputok ng baril ang tinitraining niya. Kaya maganda sana kasama natin si Doc Lawrence kasi siya, reservist, no? Meron ibang tinuturo sa kanila, meron pa silang ibang training na pinagdadaanan. Alam ko kasama diyan yung physical training, no? Kasama diyan yung endurance training. Alam nyo ba yung difference ng kasi pag magbubuhat ka ng gear, 'di ba? Iba yung battle ready. Ano 'yon? Yung nalaman ko nga mga sundalo dito, 'di ba? Maliban sa usual gear nila na guns, ammo, yung backpack nila, provisions nila, may dala pa yan minsan mga ilang galon, mga 2 gallons of water. So lahat bibitbitin mo yun. Alam nyo ba kung gaano kabigat? Plus, kung naka-plates ka, napakabigat ng AR-500 plates. No? So, hindi lang yung pagkalabit ng gatilyo ang tinuturo sa mga reserves. Hindi lang yun. Parang yun na siguro yung pinakamadaling aspect, I'm sure. Kasi may iba pa. Kailangan ding talakayin kung paano maiwasang maabuso ang paggamit ng baril, lalo kapag napunta sa maling kamay. Buhay ang posibleng kapalit. Nitong Enero, isang estudyante ang nagpasok ng baril ng kanyang ama sa paaralan at nabarilang sarili na namatay kinalaunan. Bakit? Kasi 'di ba? Usually pag may baril lang tatay, ayaw ipagamit sa anak, ayaw turuan yung anak, tinatago. So, yan ang turo sa amin sa concealed carry class, no? Don't make it a mystery. Kasi pag may anak ka, gustong-gusto niya na mag-solve ng mystery. Doon ka matakot pag wala ka, no? Hanapin niya yan kahit sa may tago. And pag nahawakan niya yung baril, hindi niya alam paano i-manipulate. Ayun, it just so happen dito, nangyari, sarili niya yung nabaril niya. Eh may isa pa nga sa Cagayan, di ba, yung sa university, binaril ng lalaki yung babae na bumasid sa kanya. Baril din ng tatay ang gamit. So, paano yan? Di ba? Kasi hindi yung gun ownership Hindi lang yung gun ownership ang dapat matutunan Marami pang trainings, lalo na kung ka sa reservice. Mahigpit naman ang Pilipinas sa pinapayagang magdala ng baril. Ayon sa Association of Firearms and Ammunition Dealers of the Philippines. We're the most strict pagdating sa firearms ownership in all of Asia. Yeah, so yan debatable yan sa mga anti-gun, sinasabi, uy, tayo may pinaka-maluwag na gun ownership sa Asia. Ito, sinasabi niya, may strict. No? To take a neuropsychiatric test, you have to take a drug test, and you have to take a gun safety seminar. You have to actually know the law and what will happen to you in case may magawa kayo sa. And yet, everyday, meron pa rin mga gun shootings, may gun accidents, may running and tandem na barilan, may holdapan. That's the mystery. Baril ninyo. At the same time, you have to do practical actual shooting. Kung bibili ng baril,
kailangan ng firearm registration at license to own and possess firearm o LTO-PF at iba pang dokumento batay sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para mabitbit sa labas ang baril, required ang Permit to Carry Firearms Outside Residence o PTC-4. Okay, so yan, no? Ang daming requirement. And then, pinahirapan nyo ng husto yung civilian sa yung sa gun ownership. And then, when the time comes, na-realize nila, when the time comes, pagka nilusob tayo, pag sinakop tayo, hingi tayo ng tulong sa mga gun owners. Sabi nga ni Senator Bato, hindi lang yan panlaro, hindi lang yan, pag tinawag kayo para i-depensa ang bayan natin, magagamit nyo yan. E di sana ngayon pa lang, luwagan nyo na yung pag-own ng gun. Kasi, obviously, it doesn't work yung ginagawa nyong gun control. Yung mga registration na yan, mga LTOP na yan, PTC-4 na yan. Anong relasyon yan sa mga riding in tandem? Anong epekto niyan? Kasi criminals don't follow the law. By definition, hanapin yung definition ng criminal, they don't follow the law. So kahit anong law ang gawin mo dyan, restriction, hindi naman yung susundin ng kriminal eh. Yung mga gun owners lang ang sumusunod dyan. Okay? So, yun nga in the time of crisis, makikita niyo yung value ng gun owners. Pero during peacetime, na walang problema, walang gera, hinihigpitan nyo naman yung gun owners. Similar with, sana natuto na tayo dyan sa Israel. 'Di ba? Napakahigpit ng gun ownership sa Israel. Alam niyo ba, sa Israel, para makapag-carry ka ng barel, kailangan mo pang patunayan the need for the gun. Kailangan meron ka daw need. Samantala napapalibutan ka ng buong mga bansa na gusto kang patayin. Oxymoron. Kailangan mo pang i-establish na merong threat sa'yo, na kailangan mo patunayan na kailangan mo mag-carry ng baril. So, anong nangyari? Halos walang nagkikerry ng baril sa Israel. Pero nakikita nyo mga pictures ng mga nagkikerry ng baril sa Israel, mga naka-M4, mga active duty yun. Mga naka-active duty. Very misleading yung mga pictures na gano'n. Hindi gano'n kaluwag ang baril sa gun ownership sa Israel. Mga active duty yun na naka-civilian lang. Pero yung mga actual na civilians, yung mga nasa tabi ng borders mismo nila, walang kabaril-baril. So, wala. Nung pinasok sila ng Hamas, they were slaughtered. Nagtago lang sila. Yun ang the best na course of action nila, magtago. Hinagisan sila ng granada sa pinagtataguan nila, patay. Yung isa, hinagisan ng granada, may tumakbong civilian, palabas, kala niya makakatak siya. Siyempre, mas mabilis ang bala, patay siya. So, ganon. So, sana natuto na tayo. Yan, Israel, Ukraine, Taiwan, nagkukumahog ngayon mag-training ng mga civilian on gun handling, tactics, mga ganyan. Tapos ngayon sa Pilipinas, dahil peacetime pa, wala pa yung kalaban dyan sa doorstep natin, wala tayong ginagawa. Ngayon nagsasuggest yung mga senador na gamitin yung mga ganoners, medyo dapat kabahan tayo. Do they know something we don't know? Diba? Meron ba silang alam? So, medyo mapapaisip ka rin, di ba? Kasi, may mga intel yung mga yan eh. Di ba? So, parang common sense eh. Paano na naisip yun na meron bang imminent threat tayo? Meron bang parating na invasion? O anong mangyayari sa atin? Di ba? So, tanongin nyo yung sarili nyo. Okay, siguro separate video na lang yung anong gagawin natin as ordinary civilian. Pero panoorin nyo yung 3 baril na dadalhin ko just in case magka WW3. Anyway, so that's it guys. Thanks for watching.